Sa gitna ng malawak na kapatagan ng Nueva Ecija, ang tinaguriang kamalig ng bigas ng Pilipinas, matatagpuan ang isang maliit at tahimik na barangay na kung tawagin ay San Isidro. Ang buhay dito ay payak at ang pag-ikot ng oras ay tila sinasabayan ng marahang pag-usbong ng mga ginito ang bahay. Ang umaga ay laging sinasalubong ng puno ng mga manok at amoy ng sinangag na kumakalat mula sa mga kusina. Ang mga magsasaka, kasama ang kanilang tapat na mga kalabaw, ay maagang nagtutungo sa bukid, habang ang mga bata ay naghahabulan sa mga pilapil patungo sa kanilang munting paaralan. Ang palengke sa sentro ng barangay ay unti-unting nabubuhay sa ingay ng mga tindera at mamimili. Walang sinuman ang mag-aakala na ang karaniwang umagang iyon ay magiging simula ng isang kwentong babago sa takbo ng kanilang buhay at magiging usap-usapan sa buong probinsya. Sa isa sa mga makikitid na eskinita malapit sa barangay hall, isang pulis na nagngangalang Cabo Marco Vargas ang kasalukuyang nagsasagawa ng checking. Ngunit hindi ito isang ordinaryong operasyon. Si Cabo Vargas ay kilala sa buong San Isidro sa kanyang kayabangan at pagiging mapang-abuso sa kapangyarihan. Gamit ang kanyang uniforme at baril, madalas niyang tinatakot ang mga residente, lalo na ang mga simpleng mamamayan. Sa umagang iyon, ilang mga tricycle driver at magsasakang lula ng motorsiklo ang kanyang pinara. Walang malinaw na paglabag, ngunit sa ilalim ng kanyang nanlilisik na tingin, napipilitan ang mga itong magbigay ng kipang kape, upang makalusot na lamang sa ulo. Isang nakasanayang sistema ng pangingikil na tinitiis na lamang ang mga taong bayan sa takot. Sa gitna ng maliit na umpukan ng mga taong nagmamasid, nakatayo ang isang matandang babae na kilala bilang si Lola Amara. Sa unang tingin, siya ay isang tipikal na lola, may kulubot na balat, maputing buhok na nakapusod, at katawang tila hinubog na ng maraming taon ng pagbabanat ng buto. Ngunit sa likod ng kanyang marupok na anyo, may itinatagong kakaibang talas sa kanyang mga mata, isang tingin na puno ng karunungan at otoridad. May mga bulong-bulungan sa barangay na si Lola Amara ay isang orasyonan, isang tagapag-ingat ng mga sinaunang kaalaman at agimat na ipinamana pa ng kanyang mga ninuno. Ang mga orasyon at agimat na ito raw ay nagbibigay ng pambihirang lakas at proteksyon laban sa anumang kasamaan. Si Lola Amara ay mag-isang naninirahan sa isang maliit na bahay kubo sa gilid ng palayan. Bihira siyang makisalamuha, ngunit alam ng lahat sa San Isidro na hindi dapat ginagalit o binabastos ang matanda. Walang kamalay-malay sa reputasyon ng matanda, nilapitan siya ni Cabo Vargas. Tinapik niya ang balikat ni Lola Amara ng may pagmamaliit. Hoy, Lola! Nagpapahangin ka lang dyan? Umalis ka nga sa daraanan, abala ka, mayabang na sabi ng pulis. Ang mga nanonood ay napigil ang kanilang paghinga. Walang sinuman ang nangahas na labanan ang aroganteng pulis, ngunit may kaba sa kanilang mga dibdib nang makitang ang matanda ang pinag-iinitan nito. Kalmadong tiningnan ni Lola Amara ang pulis. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng takot. Sa isang tinig na mahinahon, ngunit may bigat, sumagot siya, "Iho, huwag kang maging bastos sa harap ng maraming tao. Tandaan mo, ang bawat gawa ay may katapat na kabayaran." Napahalakhak si Cabo Vargas. "Haha! Sino ka para pagsabihan ako? Isa ka lang matandang hukluban na walang silbi. Huwag mo akong tinuturuan." Hindi namamalaya ng mga tao, isang kakaibang enerhiya ang tila nagsimulang bumalot sa paligid ni Lola Amara. Isang malamig na hangin ang umikot sa kanyang paanan, at ang mga tuyong dahon sa lupa ay nagsimulang gumalaw kahit walang malakas na ihip ng hangin. Maging ang mga batang naglalaro sa di kalayuan ay napahinto at napatingin sa kanya na may pagtataka sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Cabo Vargas na tila minamaliit siya. Lumapit siya ulit at muling tinapik ang balikat ng matanda, mas malakas kaysa kanya. Sinabi nang umalis ka dito kung ayaw mong ako pa ang magkaladkad sa iyo. Nagsimulang mag-atrasan ang mga tao, natatakot sa posibleng mangyari. Ngunit si Lola Amara, sa halip na umatras, ay humakbang pasulong. Sa isang kilos na tila mabagal, ngunit puno ng bigat, tinitigan niya ng diretsyo sa mata si Cabo Vargas, na para bang binabasa ang bawat masamang intensyon sa kaluluwa nito. At sa isang iglap, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Biglang nawalan ng balanse si Cabo Vargas, na para bang may isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanya.
Nanlaki ang kanyang mga mata, at bago pa man siya makasigaw, ang kanyang katawan ay biglang lumutang sa ere, at walang awang ibinagsak sa sementadong kalsada, sa harap mismo ng nagulat na mga residente. Ang malakas na kalabog ng kanyang pagbagsak ay nagpanginig sa ilan at nagpasigaw sa iba. Natulala ang lahat. Ang mga dating manonood lang ay naging saksi sa isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Ang pulis na kanina ay nagmamayabang at nananakot ay ngayon nakahando sa isalupa, namumutla at nanginginig ang buong katawan. Si Lola Amara ay nanatiling nakatayo, hindi natitinag. Ang kanyang mga mata ay matalas pa rin nakatitig sa pulis. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit umalingawak na tila kulog. Huwag na huwag mong gagamitin ang iyong kapangyarihan para mang-api ng mga mali. Tandaan mo, ang batas ng tao ay may hangganan, pero ang batas ng kalikasan ay laging nag-aabang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, binabanggit ang salitang piagimati at orasyon. Marami ang nakumpirma ang kanilang matagal ng hinala, na si Lola Amara ay hindi isang ordinaryong matanda. Maging ang mga kabataang lalaki na karaniwang matatapang ay hindi nangahas na lumapit. Si Cabo Vargas, na may nanlalagkit na pawis at namumulang mukha sa kahihiyan, ay pilit na sinubukang umangon. Ngunit ang bawat pagtayo niya ay tila may pabigat na nakadagan sa kanya. Tinitigan niya si Lola Amara na may pinaghalong takot at galit, hindi makapaniwalang natalo siya ng isang taong sa pisikal na anyo ay napakahina. Pagkatapos ay ibinaling ni Lola Amara ang kanyang tingin sa mga nakapaligid na residente. Ito ay babala, sabi niya sa matatag na tingin. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa sinumang magtatangkang apihin ang mga taga rito. Huwag ninyong maliitin ang mga mukhang mahina, dahil sa likod ng kahinaan ay mailakas na hindi nakikita ng mga mata. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang pumalakpak, unay mahina hanggang sa lumakas. Ang iba ay dahil sa paghanga, ang iba naman ay dahil sa wakas ay may tumayo laban sa pagkaan. Ang ordinaryong umaga sa San Isidro ay naging isang makasaysayang sandali na hindi malilimutan. Ngunit alam ni Lola Amara na hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang pangyayaring ito ay simula pa lamang. May mga taong magagalit, may mga balitang kakalat, at kailangan niyang paghandaan ang anumang maaaring kahinatnan nito. Kalmado niyang inayos ang kanyang saya, tumingala sa langit, at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang bahay, kubo, sa gilid ng palayan, iniwan ang aroganteng pulis na nakahandusan, balot sa takot at kahihiyan. Matapos ang insidente sa Eskinita, ang balita tungkol kay Lola Amara na nagpatumba sa abusadong pulis ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga residente ng San Isidro, na dati puno ng takot, ay ngayon nag-uusap ng maihalong paghanga at pagkamangha. Ang video ng pangyayari, na kinunan ng isang teenager gamit ang kanyang cellphone, ay mabilis na nag-viral sa Facebook at naging pangunahing usapan sa mga chat group sa buong probinsya. Ang dating tahimik na barangay ay biglang dinayo ng mga usisero. Si Cabo Vargas, na namumula pa rin ang mukha sa matinding kahihiyan at sakit ng katawan, ay agad na tumawag ng backup sa kanyang radyo. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang ilang mobile patrol na lulan ang mga kapwa niya pulis. Lahat ay may seryosong mukha. Layunin nilang ipakita ang kanilang puwersa, bawiin ang nadumisang dangan ng kanilang uniforme, at takutin ang mga residente upang huwag nang makialam. Ngunit sa kanilang pagdating, isang kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanila. Ang hangin ay tila mas malamig at ang mga dahon sa mga puno ay marahang gumagalaw kahit walang hangin. Maging ang mga alagang pusa sa bakuran ni Lola Amara ay biglang nagsitayuan ang mga balahibo at nagpakita ng pangit. Hindi nagpatinag si Lola Amara. Lumabas siya mula sa kanyang bahay kubo, dala ang isang luma at payak na tungkod na gawa sa kahoy na kapatid. Sinasabing ang tungkod na iyon ang nagsisilbing daluyan ng enerhiya mula sa kanyang agiman. Ang bawat hakbang niya ay matatag, na para bang ang mismong lupa ay nagbibigay suporta sa kanya. Ang mga residente ay muling napigil ang kanilang paghinga, alam na ang susunod na mangyayari ay hindi lamang isang pisikal na komprontasyon, kundi isang labanan ng espiritu. Isa sa mga pulis na kararating ay sumigaw ng may pang-insulto, "Ano to? Akala niyo ba matatakot niyo kami sa isang matandang magkukulang? Ipakita mo ang galing mo kung kaya mo kaming lahat." Ngunit bago pa man sila makagawa ng anumang agresibong hakbang, isang di pangkaraniwang bagay ang muling naganap. Isang malakas na hangin ang biglang umikot sa paligid ni Lola Amara.
Ang alikabok, mga tuyong dahon, at maliliit na sanga ay umangat mula sa lupa at bumuo ng isang ilan, hindi nakikitang pader sa paligid. Ang mga pulis ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at bigat sa kanilang mga ulo, na para bang may isang pwersang pumipiga sa kanila. Tinitigan sila ni Lola Amara isa-isa, at sa isang boses na malalim at mabigat, nagsalita siya, "Sinumang dumating dito para mang-api ay mararamdaman ang ganti ng lupang ito. Ang laban na ito ay hindi para sa akin lamang, kundi para sa buong San Isidro." Isang pulis ang nagtangkang sumugod, ngunit bago pa man siya makalapit ay bigla siyang tumalsik ng ilang metro paatras na para bang tinamaan ng isang malakas na sandok. Ang iba ay nataranta at napaatras. Ang mga residente, na mas dumami na ngayon, ay mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob. Itinaas nila ang kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-live stream, tinitiyak na ang buong mundo ay makasaksi sa nangyayari. Nang makitang tumilapon ang kanyang kasama, tuluyan nang nawala sa sarili si Cabo Vargas. Sa galit, sinugod niya si Lola Amara, nagbabaka sakaling sa pagkakataong ito ay magtatagumpay siya. Ngunit sa isang mabilis na pag-ikot lamang ng tungkod ng matanda, ang katawan ng pulis ay muling naparalisa sa ere, at pagkatapos ay marahas na ibinagsak sa isang maputik na palayan sa gilid ng kalsada. Napasigaw siya sa sakit at takot. Ang mga tao ay nagsigawan, "Tingnan mo. Totoo ang agimat ni Lola Amara. Huwag ninyong galawin ang aming lola." Ang tensyon ay lalong tumindi. Ang ilang residente ay nagsimula na ring sumigaw ng mga babala sa mga pulis. Ipinapaalala na ang kinakaharap nila ay hindi lang isang matanda, kundi ang espiritu ng mga ninuno na nagbabantay sa kanilang barangay. Yumuko sandali si Lola Amara at bumulong ng isang orasyon. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang tungkod na kahoy ay nagliwanag ng bahagya, isang sinag na tanging ang mga nasa malapit lamang ang nakakita at nakaramdam. Ang lahat ng pulis ay nakaramdam ng lalong pagbigat ng kanilang katawan, hirap sa paghakbang at matinding pagkahilo. Ang takot ay malinaw nang nakikita sa kanilang mga mukha. Sa huli, si Cabo Vargas, basang-basa sa putik at talunan, ay napaluhod sa harap ni Lola Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. "Patawad po," pabulong niyang sabi. "Hindi na po namin gagambalain ang barangay ninyo. Patawarin niyo po ako." Tinitigan siya ni Lola Amara ng ilang segundo, bago nagsalita ng mahinahon, ngunit may diin, "Maging makatarungan ka. Igalang mo ang mga maliliit at huwag mong gamitin ang kapangyarihan para mang-api. Sapat na iyan bilang aral sa iyo sa araw na ito." Ang mga residente ay naghiyawan. Isang tagumpay na nakamit hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang lakas na hindi nila lubos na unawaan. Ang grupo ng mga pulis ay mabilis na umalis, dala-dala ang matinding kahihinaw. Sa araw na iyon, ang barangay San Isidro ay naging sikat hindi lamang sa kanilang palay, kundi sa isang matandang babae na handang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan. Ngunit alam ni Lola Amara na ang pagsubok ay hindi pa tapos. Ang kwentong ito ay tiyak na makakarating sa mas mataas na opisyal, at isang mas malaking hamon ang nag-aabang. Ilang araw matapos ang insidente, unti-unting bumabalik sa normal ang buhay sa San Isidro. Ngunit ang katahimikan ay nababalot ng isang bagong pakiramdam, isang pag-asa at pagmamalaki. Ang kwento ng katapangan ni Lola Amara at ang video ng pagpapahiya sa mga abusadong pulis ay patuloy na kumakalat, at ang kanilang barangay ay naging simbolo ng paglaban sa pang-aapi. Subalit ang katahimikang ito ay hindi nagtagal. Ang balita tungkol sa insidente ay umabot sa tenga ng Provincial Director sa Kapitolyo, si Coronel Renato Reyes. Kilala si Coronel Reyes bilang isang opisyal na istrikto at walang kinikilingan pagdating sa disiplina. Para sa kanya, ang nangyari sa kanyang mga tauhan ay isang malaking sampal sa imahe ng buong kapulisan. Determinado siyang ibalik ang kaayusan at patunayan na walang sinuman, lalo na ang isang ordinaryong sibilyan, ang maaaring humamak sa batas. Nagpasya siyang personal na pamunuan ang isang special unit para tugunan ang kaguluhan sa San Isidro. Ang pagdating ng konvoy ng mga sasakyan ng pulis, kasama pa ang isang truck ng Special Action Force, ay nagdulot ng pangamba sa mga residente. Ngunit ang takot na ito ay may kasama ng tapang. Naalala nila kung paano piprotektahan ni Lola Amara ang kanilang karapatan. Marami ang naniniwala na muling haharapin ng matanda ang bagong banta gamit ang kanyang pambihirang kapangyarihan.
Si Lola Amara, na nasa kanyang bahay kubo, ay nanatiling kalmado nang mabalitaan ang pagdating ng grupo ni Coronel Reyes. Alam niyang ito na ang tunay na pagsubok. Nang umagang iyon, ang tunog ng sirena ay pumunit sa katahimikan ng bukid. Ang mga truck ng pulis ay pumuno sa makitid na kalsada ng barangay. Si Cabo Vargas, na nauna nang napahiya, ay nakatayo sa unahan ng hanay. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagnanais na makaganti. Bumaba si Coronel Reyes mula sa kanyang sasakyan, kasama ang ilang mataas na opisyal. Sa isang malakas na boses na ginamitan pa ng megafono, nagsalita siya, "Mga residente ng San Isidro. Nandito kami para ipatupad ang batas at kaayusan. Anumang pagbabanta sa aming kapulisan ay haharapin ng buong pwersa ng batas." Umatras ang ilang residente, ngunit ang mga kabataan, na buo na ang tiwala kay Lola Amara, ay bumuo ng isang linya sa harap ng kanyang bahay kubo, handang magsilbing harap. Lumabas si Lola Amara, dala pa rin ang kanyang tungkod na kamago. Tinitigan niya si Coronel Reyes. "Mga iho, kung kayo'y natatakot, maaari kayong umatras. Ngunit para sa mga nagtatangkang apihin ang mga taong bayan, tandaan ninyo, may batas na hindi nakasulat na mas makapangyarihan pa sa anumang sandata." Kumunot ang noo ni Coronel Reyes at umisi. "Hindi kami mga bata na matatakot sa mga kwentong bato. Sumunod kayo sa batas, kung hindi, pagsisisihan ninyo ito." Bilang sagot, itinusok ni Lola Amara ang kanyang tungkod sa lupa. Isang bahagyang pagyanig ang naramdaman sa paligid ng kanyang bahay kubo. Muling umikot ang hangin, ngunit ngayon ay mas malakas, bumubuo ng maliliit na ipo-ipo na nag-aangat ng alikabok at mga dahon. Ang mga ibon sa kalapit na puno ay nagliparan sa takot. Ang kakaibang enerhiya ay bumalik at ngayon ay mas matindi pa kaysa dati. Ilang pulis na may dalang riot shield ang sumulong, ngunit ang kanilang mga hakbang ay biglang bumigat. Para silang lumalakad sa kumunoy. Nagsimula silang makaramdam ng matinding pagkahilo at ang kanilang mga radyo ay biglang nawalan ng signal at napuno ng static. Sinubukan silang pakalmahin ni Coronel Reyes, ngunit maging siya ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang takot. Napagtanto niyang ang kapangyarihan ni Lola Amara ay hindi isang ilusyon. Si Cabo Vargas, sa kanyang pagnanais na makabawi, ay muling sumugod mula sa likuran. Ngunit sa isang mabilis na ikot lamang ng tungkod ni Lola Amara, ang katawan ng pulis ay muling tumalsik at ngayon ay bumagsak sa tabi ng isang irigasyon, walang malay. Nataranta na si Coronel Reyes. Sinubukan niyang gumamit ng diplomasya. "Lola, ayaw po namin ng tulong. Mag-usap na lang po tayo ng maayos." Malamig siyang tinitigan ni Lola Amara. "Masyado ng maraming biktima ang inyong kasakiman at kayabangan. Ang barangay na ito ay hindi pag-aari ng sinuman sa inyo. Kung ipipilit ninyo, ang batas ng kalikasan ang siyang husga." Samantala, ang mga residente ay patuloy na nagla-livestream. Sa loob ng ilang minuto, libo-libo na ang nanonood online, nagbibigay ng mga komento ng suporta para kay Lola Amara at kinokondena ang ginagawa ng mga pulis. Ang pressure mula sa publiko ay nagsimulang makaapekto sa mga opisyal na kasama ni Coronel Reyes. Natakot silang mas lumaki pa ang iskandalo. Ang tensyon ay umabot sa kasukdulan ng ang ipo-ipo ng hangin sa paligid ni Lola Amara ay mas lalong lumaki, bumabalot sa kanya sa isang mistikal na siya. Sa huli, walang nagawa si Coronel Reyes kundi ang mag-utos ng pag-atras. Ang kanyang mga tauhan, na gulong-gulo at takot na takot, ay dali-daling bumalik sa kanilang mga sasakyan. Nakatayo si Lola Amara sa harap ng kanyang bahay kubo, pinapanood ang pag-alis ng mga pulis. "Ito ang aral sa araw na ito," sabi niya sa hangin. "Igalang ang mahihina, respetuhin ang matatanda, at huwag abusuhin ang kapangyarihan. Tandaan ninyo, anumang gawin ninyo sa kapwa ay babalik din sa inyo." Ang mga residente ay naghiyawan at nagpalakpakan. Ang barangay San Isidro ay muling nagtagumpay. Ngunit sa puso ni Lola Amara, alam niyang ang laban para sa tunay na kapayapaan ay hindi pa natatapos. Ang tensyon sa barangay San Isidro ay dahan-dahang humupa matapos ang pag-atras ni Coronel Reyes at ng kanyang special unit. Ngunit ang pakiramdam ng pagbabantay ay nanatili. Nagtipon ang mga residente sa barangay hall, nag-aalala sa kaligtasan ni Lola Amara. Ang mga
kabataan ay nagboluntaryong magbantay sa mga pasukan ng barangay, habang ang mga kababaihan ay naghanda ng pagkain at mainom para sa kanila. Si Lola Amara ay nakaupo sa sahig na kawayan ng kanyang bahay kubo, sa gitna ng mabangong usok ng sinusunog na kamangyan. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo, na para bang alam na may isa pang unos na paparating. At hindi nga siya nagkamali. Pagsapit ng hapon, isang itim at makintab na sedan ang huminto sa tapat ng barangay hall. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa edad 60, nakasuot ng plansadong uniforme na may mataas na ranggo, isang bituin ang nakasabit sa kanyang balikat. Siya ay si Police Brigadier General Antonio De Leon, isang mataas na opisyal mula sa Camp Crame na ipinadala upang magdala ng mensahe ng kapayapaan, at kasabay nito, isang huling babala. Muling kinabahan ang mga residente. Ngunit, iba sa mga naunang opisyal, si General De Leon ay lumakad ng may pagdala. Binati niya ang mga residente bago naglakad patungo sa bahay ni Lola Amara. Pagdating niya sa bakuran, tinanggal niya ang kanyang sombrero at bahagyang yumuko bilang tanda ng respeto. Lola Amara, naparito po ako hindi para manghuli o manakot. Nais ko lang po sanang makipag-usap. Dahan-dahang tumango si Lola Amara. Sa isang tinig na mahinahon ngunit may otoridad, sinabi niya, kung mabuti ang iyong intensyon, iho, ang aking tahanan ay laging bukas. Umupo silang dalawa sa sahig na kawayan, habang ang mga residente ay nakapalibot sa di kalayuan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig mula sa palayan ang maririnig. Sinimulan ni General De Leon ang usapan. Alam ko po ang lahat ng nangyari. Napanood ko ang mga video. At hindi ko po itatanggi nagkamali ang aking mga tauhan. Ang kanilang kayabangan ay nagdulot ng mansa sa aming institusyon. Nagbulungan ang mga tao. Ito ang unang pagkakataon na isang mataas na opisyal ang umamit ng pagkakamali ng may ganitong kababaang loob. Ngunit, patuloy ng general, ang kapangyarihang taglay ninyo, Lola, ay nagdudulot din po sa amin ng pangamba. Hindi dahil gusto naming mang-api, kundi dahil natatakot kami na baka magamit ito sa maling paraan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Amara. Ang agimat na ito ay hindi para sa kasamaan. Itinuro sa amin ng aming mga ninuno na ang ganitong kapangyarihan ay dapat lamang gamitin para protektahan ang mga naaapi. Hindi para sa kayabangan at lalong hindi para sa paghihiganti. Tumango si General De Leon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tapat na paggalang. Naiintindihan ko po, at ipinapangako ko, wala nang pulis na manggugulo sa barangay na ito. Ang mga abusadong tauhan, tulad ni Cabo Vargas, ay tinanggal ko na sa serbisyo at sasailalim sa investigasyon. Isang bulong ng kagalakan ang narinig mula sa mga residente, ramdam na ang simula ng katarungan. Ngunit nakikiusap din po ako, maingat na dagdag ng general, na sana iingatan ninyo na hindi ito magamit sa paraang militar. Ang mundo ngayon ay puno ng kamera at mapanghustong mga mata. Hindi lahat ay nakakaunawa sa mga bagay na tulad nito. Tumango si Lola Amara. Matanda na ako, iho. Hindi ko kailangan ng kasikatan. Ang tanging nais ko lang ay ang mapayapang pamumuhay ng aking mga kababayan. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko sa mga residente sa paghanggang. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumayo si General De Leon, humarap kay Lola Amara, at nagbigay ng isang buong saludo, tulad ng isang sundalo sa kanyang komando. Lola, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin na ang kapangyarihan ay hindi ang lahat. May mas mataas pa rito, ang katotohanan, ang katapangan, at ang basbas ng mga ninuno. Sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga residente. Maging ang ilang pulis na kasama ng general ay hindi napigilang mapaluha. Pagkatapos noon, ang grupo ng mga pulis ay umalis ng mapayapa. Walang sigawan, walang tensyon. Tanging respeto ang naiwan. Nang gabing iyon, nagdiwang ang buong barangay. Nagpasalamat sila sa kapayapaan na kanilang nakamit. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan ng isang binata si Lola Amara. Lola, ang agimat po ba ay mawawala kapag wala na kayo? Tumingala si Lola Amara sa madilim na langit na puno ng bituin. Ang tunay na agimat ay wala sa tungkod o sa mga konsyon. Ang tunay na agimat ay ang katapangan na manindigan para sa tama,
ang pagmamalasakit sa mga inaapi, at ang kawalan ng takot sa harap ng kasamaan. Hanggat ang mga iyan ay nasa puso ng mga taga San Isidro, ang agimat ay hindi kailanman mawawala. Natahimik ang binata at napatingin sa matanda ng mailubos na paghinga. Pangako po, Lola. Aalagaan namin ang barangay na ito. Umiti si Lola Amara. At naniniwala akong kayanin mo. Mula noon, ang barangay San Isidro ay namuhay ng payapa. Ngunit may malaking pagbabago. Ang mga pulis ay naging magalang, ang mga residente ay mas naging nagkakaisa, at ang pangalan ni Lola Amara ay naging isang alamat, ang tagapagtanggol ng kanilang munting bayan. At ganoon natapos ang kwento ni Lola Amara, isang paalala na ang kapangyarihang walang puso ay lagi